bangis. Lola, wag na po kayo mag-alala. Kaya ko na po ang sarili ko. Sanay ako sa gubat at sa dilim. Hindi ko papabayaan ang bilin nyo. Lalo nang tungkol sa mga aswang na yan, okay? Huwag kang magtapang, Alon. Dahil hindi lahat ng kalaban ay nakikita ng mata. Tandaan mo, manggagamot ka at ang dugo mo ay may kakayahang gumamot. Pero maaari rin pag-interesan ng mga nilalang na hindi tao. Kaya isuot mo lagi ang anting-anting na ito. At huwag mong alisin kahit tulog ka. Lumaki si Alon sa isang maliit na baryo sa Iloilo, anak ng angkan ng mga manggagamot. 25 taong gulang pa lamang siya, ngunit kabisado na niya mga orasyon, halamang gamot at mga lihim na dasal na pinasa sa kanila ng mga ninuno. Ngunit sa bawat paggaling ng pasyente, may kapalit na inggit at takot mula sa ibang tao. May mga gustong gamitin ang kanyang kakayahan. May mga gustong bayaran siya para gumawa ng hindi tama. Kaya pinili niyang umalis na lamang. Mas mabuti na pong lumayo muna ako, Lola, kaysa sa manatili ako dito. Magiging dahilan pa ng gulo balang araw ito eh. Babalik din naman ho ako pag sapat na yung naipon kong pera para sa atin. Kung sa Kapis ka pupunta, Apo, ay mag-ingat ka ha. Lalo dahil kilalang lugar na iyan bilang pugad ng aswang. At hindi biro ang mga kwento roon, ano? Habang nasa biyahe sakay ng lumang bus, napapansin ni Alon ang unti-unting pagbabago ng paligid. Mas madalang ang bahay, mas makapal ang puno, mas mahaba ang anino ng dapit hapon. Pagbaba niya ng terminal, isang matandang lalaki ang sumalubong sa kanya. Totoy, ikaw ba yung bagong caretaker na nirekomenda sa amin? Bata ka't mukhang payat, pero mukha ka namang masipag, ano? Mukhang marunong sumunod sa utos. Oo. Ako po si Alon. Handa po ako magtrabaho at hindi po ako maarte sa gawain basta may maayos na patutuluyan at sapat na sahod. Kasunod ng lalaki ang isang babaeng may malamig na ngiti. Malayo pa ang pinanggalingan mo, iho. Pero huwag kang mag-alala. Aalagaan ka namin dito. Basta maging tapat ka lamang sa amin. At huwag kang masyadong mausisa, ha? Lalo na sa mga bagay na hindi mo dapat malaman. Sambit ni Doña Felicia, ang asawa ni Don Ernesto. May kakaibang diin sa huling salita nito. Sa unang gabi pa lamang sa lumang mansyon, may mga bagay na napansin si Alon. Pagsapit ng dilim, ang mga hagdan sa labas ay binabaligtad. Ang mga bintana ay tinatabunan ng makapal na kurtina. Sa bawat pintuan ay may nakasabit na garapon na may asin at suka. Don Ernesto, bakit po parang baliktad lahat ng hagdan tuwing gabi? At bakit may asin at suka sa may pintuan? Tila po ba may iniiwasan kayo? Ganyan ang kaugalian dito sa baryo. Bata, oy, hindi mo ba alam na ang asin at suka ay panlaban sa mga nilalang sa gabi? At ang hagdan na baligtad ay panligaw sa mga umaakyat na hindi tao. Hindi mo ba narinig mga kwento tungkol sa mga aswang, iho? Nako, Ernesto, sabihin mo nga yung batang iyan. Yung mga aswang na yan kayang mag-anyong pusa, aso o baboy at umaatake ng mga walang kamalay-malay, lalo na sa mga naglalakad daw sa dilim. Hindi na sumagot si Alon, ngunit mas naging mapagmasid siya. Sa baryo, napansin niyang pagsapit ng alas 6 ng gabi ay nagsisindi ng sulo ang mga tao. May mga batang sumisigaw at nagbubunyi na parang pista kahit wala namang okasyon. Isang gabi, nagpunta siya sa bahay ni Lola Piring na kamag-anak pala ng kanyang lola sa malayong linya. Hoy, iha! Narinig ko. Ikaw daw ang bagong caretaker sa mansyon Don Ernesto. Kaya kita pinatawag dahil may dapat kang malamang hindi basta-basta ang pamilya na iyan. At hindi basta-basta ang bayang ito, iho. Ano pong ibig niyo sabihin, Lola? Bakit tila ba may tinatago kayo lahat dito? Ang Kapis, iho, ay tinatawag na tahanan ng mga aswang. At may mga gumagala rito na hindi mo agad makikilala. Kaya kapag may narinig kang tunog na tik-tik o wak-wak sa gabi, huwag kang lalabas basta-basta.
At huwag mong hahayaang mag-isa ang mga buntis dito sa baryo, ano? Nanlamig ang katawan ni Alon. Habang naglalakad siya pa uwi, tila may sumusunod sa kanya sa pagitan ng mga puno. May narinig siyang mahinang tunog. Tik-tik, tik-tik. Napahinto siya. Huwag kang matakot, Alon. Marami ka nang narinig na kwento at baka guni-guni lang to. Guni-guni lang to. Kalma lang, Alon. Kailangan kong tanda ng bili ng lola ko. Sambit ni Alon sa sarili. Ngunit sa itas ng bubong ng mansyon, may mahinang kaluskos. Parang may kuko na dumudula sa yero. At sa dilim ng likod ng bahay, may pares na matang nakatitig. Hindi pa alam ni Alon na ang paglalakbay niya sa bayang ito ay hindi lamang pagtakas sa kahirapan. Ito ay pagpasok sa mundo ng mga nilalang na matagal na naghihintay sa isang manggagamot. At sa unang gabi pa lamang, tila may nakapansin na sa kanya. Lola, hindi po ako mapakali kagabi. May naririnig akong kalusko sa bubong ng mansyon, parang may kuko na kumakalbot at gumagapang sa yero. Pero pag sinilip ko, wala namang tao. Ay nako, iho. Huwag mong ipagwalang bahala ang ganyan tunog, iho. Dahil ang pagkamot sa bubong ay mas malinaw na palatandaan na may aswang na nagmamasid at naghahanap ng mabibiktima. Kaya huwag kang basta matutulog ng walang dasal at huwag mong aalisin ang anting-anting mo, ano? Sige po, Lola Piring. Ilang linggo nang nanatili si Alon sa mansyon ni na Don Ernesto at Doña Felicia. Sa araw, tila normal ang lahat. Tahimik ang bakuran, mabagal ang ikot ng hangin sa pagitan ng mga puno ng mangga. Ngunit pagsapit ng gabi, nag-iiba ang pakiramdam ng paligid. Tuwing hating gabi, may naririnig siyang mahina ngunit malinaw na pagkiskis ng bubong. Parang may mabigat na bagay na gumagapang. Isang gabi, habang naghahain siya ng hapunan, napatingin siya kay Don Ernesto. Saglit lamang silang nagkatitigan, ngunit may napansin si Alon na hindi niya makalimutan. Sa loob ng mga mata ng matanda, tila baligtad ang refleksyon ng ilaw. Don Ernesto, napansin ko lang po kanina parang may kakaiba sa mata ninyo. Baka po pagod lamang kayo o kailangan nyo lamang ng halamang gamot para sa paningin ninyo. Huwag mo kong pangaralan, bata. Huwag mong pakialaman ang bagay na hindi masaklaw, ano? Dahil mas mabuti para sa iyo na gawin mo lamang ang trabaho mo at manatiling tahimik, ano? Malamig ang boses ng matanda. Masyado tong malamig. Kinabukasan, habang naglilinis si Alon ng likod ng bahay, may napansin siyang mga aso na paikot-ikot sa bakuran. Ngunit, kakaiba ang mga ito. Wala silang buntot. Ba't wala kayong mga buntot, aso? Dito sa mansyon tila ba hindi natural ang anyo ninyo? At bakit sa tuwing lalapit ako tila ba may kakaiba sa mga tingin ninyong mga aso kayo? Nang gabing yun, kinausap niya ulit si Lola Piring. Lola, may mga aso sa bakuran na walang buntot at parang hindi normal ang galaw nila. Kaya hindi ako mapalagay. Baka po totoo yung sabi ninyo na may mga hayop na nag-aanyong tao at may mga tao na nag-aanyong hayop. Ang mga hayop na walang buntot ay hindi mo basta-basta dapat lapitan dahil may paniniwala na ang ilan sa kanila ay aswang na nagtatago sa anyong aso o baboy. Kaya maging maingat ka, iha, at huwag mong hahayaang lumapit sila sa mga buntis, ano? Nabanggit ni Lola Piring ang pangalan ni Maria, ang asawa ng mangingisdang si Pedro. Malapit ng mga anak si Maria at doon nagsimulang kumalat ang mga bulong-bulungan. Isang hapon, habang naglilinis si Alon ng bakuran ng mansyon, may natuklasan siyang mga garapon na nakatago sa ilalim ng luma at makapal na mesa. Puno ito ng bawang, tuyong dahon at isang maliit na bote ng langis na kulay ginto. Ano kaya to? Ano kaya yung langis na to? At bakit tila ba may kakaibang init kapag hinahawakan ko? Parang nabubuhay yung laman na. Dinala niya ang bote kay Lola Piring. Lola, nakita ko po yun sa mansyon at hindi ko alam kung panlaban ba ito o panlin lang dahil tila ba ginagamit din nilang parehong panlaban sa aswang.
Ay, iha! Ang ganyang langis ay maaaring anti-aswang oil na ginawa mula sa nyog na pinita sa kabilugan ng buwan. At kapag may aswang na malapit ay kumukulo yung langis. Kaya mag-ingat ka dahil kung mayroon sila niyan maaaring alam nila ang galaw ng mga tulad nila o ginagamit nila iyon para iligaw ang mga taong nagbabantay. Nanahimik si Alon. Sa isip niya, malinaw ang larawan. Kung totoong hinala niya tungkol sa mag-asawa, bakit sila may panlaban sa aswang? Panakip ba ito sa kanilang tunay na anyo? Habang lumalaki ang tiyan ni Maria, lalo namang dumadalas ang tunog sa bubong ng mansyon at sa paligid ng baryo. Isang gabi, dumating si Pedro kay Alon. Uy, kaibigang Alon! Tulungan mo kami dahil may naririnig kami tik-tik sa may bubong ng bahay namin Baka kung ano mangyari sa asawa ko. Lalo na ngayon malapit na siyang manganak. Kaya baka may alam kang paraan para maprotektahan siya. Uy, paring Pedro, huwag ka mag-alala. Hindi ko hahayaang may mangyari sa iyong mag-ina at gagawin ko lahat ng alam kong paraan para masigurong ligtas kayo. Tahimik na pumunta si Alon sa bahay nila Pedro. Nilagay niya mga bolo sa ilalim ng sahig na kawayan upang walang makalusot mula sa ilalim. Ilalagay natin ang mga patalim dito sa ilalim ng sahig para kung may susubok na umakyat masugatan at umatras agad. At magtatago tayo ng mga matutulis na patpat sa mga bigas sa itaas. Alon, natatakot ako. Gabi-gabi na lang may naririnig akong mahinang wakwak sa malayo. At parang may naglalakad sa bubong namin kaya huwag mo kaming iwan ngayong gabi, Alon. Hindi ko kayo iiwan. At magsisindi tayo ng insenso at magbubudbud ng asin sa paligid. Hay, manalangin tayo ng sabay-sabay dahil mas malakas ang panangga kapag sama-sama ang loob at paniniwala. Habang nagdarasal siya ng pabulong, naramdaman niyang parang may nagmamasid sa dilim. Mas malinaw ngayon ang tunog. Tik-tik ng tik-tik. Hindi na to imahinasyon. At sa di kalayuan, sa likod ng puno ng mangga sa bakuran ng mansyon, may dalawang matang kumikislap sa dilim. At alam ni Alon, hindi na to basta paghihinala. May paparating at handa siyang salubungin ito. Paring Alon, bababa muna ako sa ilog dahil kailangang ayusin ang mga lambat at baka hindi ako agad makabalik kaya pwede bang bantayan mo muna si Maria? At kung may marinig kang kakaiba huwag kang magdalawang isip na tawagin ako Paring Pedro, huwag ka mag-alala. Dito lang ako at hindi ko hahayaang may makalapit kay Maria. Lalo na ngayong gabi. Tila mas mabigat ang hangin at mas mapulang buwan. Gabing may hamog at makapalang ulap. Ang buwan ay tila bahagyang namumula. Parang babala sa kung anong mangyayari. Tahimik ang baryo ngunit masyadong tahimik. Yung uri ng katahimikan na may tinatagong panganib. Habang nagbabantay si Alon sa labas ng bahay ni na Pedro, narinig niyang tunog na matagal na niyang kinakatakutan. Yung tik-tik na naman. Mas malinaw at mas malapit. Naririnig ko kayo at hindi ako natatakot sa mga kaluskos ninyo kaya magpakita na kayo! Lalo na kung may bala kayong gawin ngayong gabi. Biglang lumakas ang pagkalmot sa bubong. Parang may mabigat na bagay na dumudula sa yero. Paikot-ikot, naghahanap ng butas. Alon! Nandiyan na naman ba sila? Naririnig ko ang pagkamot sa itaas at parang may mabigat na bumabagsak sa bubong. Kaya huwag mo akong iwan, Alon. Huwag kang mag-alala, babe. Maria. Huwag kang mag-alala. Mananatila ako sa loob ng silid. Huwag mong alisin ang asin, ha? Dahil ako nang haharap kung sino man ang gumapang sa bubong ninyo. Biglang tumigil ang pagkamot. Isang segundo ng katahimikan. Pagkatapos, isang madilim na anino ang bumagsak mula sa bubong papunta sa bakuran. Humaba ang mga braso nito. Baluktot ang mga daliri at tila ba napuputol ang hugis ng katawan bago tuluyang mag-anyo. Sa loob ng ilang segundo, ang anino naging isang dabuhalang asong itim. Namumula ang mga mata, tumutulo ang laway, humahaba ang mga pangil. Kaya pala, gumagapang sa bubong dahil ikaw palang nagtatago sa dilim. At ngayon,
Nagpakita ka rin sa wakas! Umuulang nilalang at lumundag patungo sa kanya. Ah! Sumiklaban-laban. Tinaas ni Alon ang kanyang bolo at inalala ang turo sa kanya. Ang gitna ng likod mo ang kahinaan mo. Kaya hindi ka na makakapanumbalik kapag doon kita tinamaan. Sumugod ang parang asong lobo. Sumayad ang mga kuko sa kawayan at nagkalas ang ilang tabla sa lakas ng bagsak nito. Umilag si Alon at gumulong sa gilid. Saka tinulak pa itaas ang bolo. Shk! Tumama ang talim sa laman. Sumirit ang maitim at mabahong dugo. Umalingaw-ngaw ang alulong ng nilalang sa buong baryo. Ngunit hindi ito bumagsak. Sa halip, nagbago ang direksyon nito at mabilis na sumugod patungo sa silid ni Maria. Hindi ka makakalapit sa kanya hanggat ako ay nakatayo dito. Kaya kung gusto mo ng dugo, sa akin mo hanapin ang galit mo. Tinampot ni Alon ng asin at dinurog na bawang mula sa bulsa. Binato sa mukha ng nilalang. Sumingaw ang usok mula sa balat nito. Sumigaw ang aswang at gumulong sa lupa na parang nasusunog. Sa pintuan, biglang kumulo ang bote ng langis na sinabit ni Lola Piring. Nandito na ako. At nandito na rin siya. Hindi ito karaniwang hayop kaya lakasan mo ang loob mo, Alon. At huwag kang aatras. Dahil ang dasal at talim ay magkasama sa gabing ito. Habang umaatungal ang werewolf, muling tumayo ito at mas naging mabagsik ang anyo. Nag-iba ang panga, mas humaba ang mga kuko. Sumugod itong muli. Sa pagkakataong ito, hindi lalo umatras si Alon. Hinarap muli niya ang nilalang ng tuwiran. Kung ikaw mali, nilalang ng dilim o tao, dito na magtatapos ang paghahasik mo ng takot sa mundo! Sumalpok ang mga katawan nila. Bumagsak sila sa gilid ng bahay. Nagkapira-piraso ang ilang tabla sa sahig. Sa lakas ng puwersa, muntik nang mabitawan ni Alon ang bolo. Ngunit sa huling lakas, binaon niya ang talim sa gitna ng likod ng aswang. Tumama. Mas malalim at mas tiyak. Umalingaw-ngaw na naman ang hiyaw ng nilalang at sa isang iglap, tumalon ito patungo sa bintana at dumaan palabas sa dilim ng kagubatan. Naiwan si Alon na hinihingal, nanginginig ang kamay. Sa lupa kung saan bumagsak ang aswang, may bakas ng dugo. At sa gilid ng balahibo nitong napunit, may nakita si Alon na marka. Isang malalim na peklat sa tagiliran. Parehong-pareho sa marka ni Don Ernesto sa tuwing nagpapalit ito ng damit sa likod bahay. Hindi ito basta hayop lamang. At hindi ito basta ligaw na nilalang. May koneksyon ito sa loob ng mansyon at tila ba mas malapit ang kalaban ko. Sa di kalayuan mula sa bakuran ng mansyon, may aninong nakatayo sa veranda. At sa lalim ng pulang buwan, tila ba may nakangiting nakamasid. Ang unang sagupaan ay tapos na, ngunit malinaw na hindi pa ito ang huli. May mga nagtangkang magnakaw kagabi kaya nasugatan kami ng asawa ko. At mabuti na lamang na nakaligtas kami, ngunit mukhang may gumagala talagang masamang loob sa baryong ito. Oo nga, Alon. Kaya mas mabuti siguro magdoble ingat ka. At huwag kang basta-basta lalabas sa gabi. Dahil hindi lahat ng anino mapagkakatiwalaan. Sa umagang yun, may benda ang tagiliran ni Don Ernesto. Ang sugat ay nasa eksaktong lugar kung saan niya tinamaan ng werdog. Tahimik na naglinis si Alon sa silig ng kainan. Sinadya niyang mapalapit kay Doña Felicia habang nagbubuhos ito ng kape. Donya, mukhang masakit ang sugat ninyo ah. Baka po kailangan nyo ng halamang gamot para hindi mamaga at mabilis gumaling. Hindi mo na kailangan mag-alala sa amin, iho. Dahil kaya naming alagaan ang sarili namin. At huwag ka masyadong mag-usisa kung saan galing ang sugat na ito. Galing to sa mga magnanakaw kagabi. Saglit silang nagkatitigan. Sa loob ng mga mata ng babae, malilaw ang nakita ni Alon. Baliktad ang kanyang refleksyon. Parang ang mundo sa loob ng kanyang mga mata ay nasa ibang ayos. Mabagal siyang napaatras. Lola, tama po kayo. Dahil ang mata niya hindi gaya ng karaniwang tao at refleksyon ko
tila nakabaliktad. Kaya malinaw, Lola Piring, na hindi lamang hinala ang lahat. Nako, Alon, kapag baliktad ang refleksyon sa mata ng isang tao, yun ay hindi na talaga tao. At matagal nang may lihim na nagtatago sa katawang iyon. Kaya maghanda ka dahil hindi sila titigil hanggat hindi nakukuha ang gusto nila. Kinagabihan, nagkunwari si Alon na pagod at maagang natulog. Ngunit sa halip, nagkubli siya sa likod ng makapal na kurtina malapit sa sala. Narinig niyang mahihinang boses ni na Don Ernesto at Doña Felicia. Hindi na tayo maaring mabigo, lalo na sa susunod na gabi, dahil malapit ng manganak ang babae at sariwa ang dugo ng sanggol. Kapag kinuha natin ito, dapat handa na si Kai na makasama sa unang pagtikim, ano? Huwag kang mag-alala, matagal ko nang sinasanay ang bata. Dahil nasa dugo niya ang kakayahan at panahon na upang ipaasa sa kanya ang tunay nating kalikasan. Nanlaki ang mata ni Alon. Si Kai, ang tahimik na batang laging nagmamasid sa beranda. Kapag natapos na ang piging ay walang makakalam, dahil kahit yung si Alon maaari rin nating tikman kung siya man sagabal sa ating mga plano. Napahigpit ang hawak ni Alon sa kanyang mga anting-anting. Hindi ko hahayaang maging handa ng sanggol ni Maria at hindi ko hahayaang madamay ang bata sa kasama ninyo kahit paapo niyo siya. Agad siyang pumunta kay Isagani, isang taong naging kaibigan niya dito. Paring Alon, kung totoo ang narinig mo, hindi natin ito kayang harapin ng tayong dalawa lamang. Kaya tatawagin ko ang mga lalaki sa baryo at ilalabas natin ang mga bolo at hindi tayo atras sa laban, ano? Tama ka, paring Isagani. Kailangan din natin ng asin, suka, bawang at mga banal na bagay dahil hindi sapat ang lakas lamang kapag ang kalaban nilalang ng dilim at may kakayahang mag-anyo ng iba. Nagtipon ang ilang kalalakihan sa likod ng bahay ni Isagani. May dalang rosaryong ilan. Ang iba ay may sulo at sako ng asin. Pare, hahatiin natin ang grupo at papaligiran ang mansyon. Dahil kapag nag-anyo na sila ng aso o baboy, ay naku, hindi sila makakatakas. At kapag lumabas sila sabay-sabay natin silang haharapin. Tama, paring Isagani. Ako maglalagay ng langis sa may pintuan at bintana. At kapag kumulo ito, ibig sabihin narito talaga sila. At yun ang hudyat na magsimula ang ating pag-atake. Habang hinahanda nila ang anti-aswang oil, ramdam niya ang bigat ng paparating na gabi. Ang langis na ito mula sa nyug na piniga sa kabilugan ng buwan. At sa oras na maramdaman ito ang presensya ng aswang kusa itong kikilos. Kaya hindi tayo mabibigla, no? Unti-unting umakyat ang buwan sa langit. Kahil ang liwanag nito na tumatama sa palayan. Tahimik ang paligid ngunit puno ng tensyon. Sa loob ng mansyon, may maihinang yabag. Sa veranda, nakatayo si Kai. Lolo, handa na ba ako? Dahil nararamdaman ko ng gutom. At tila ba mas malakas ang tibok ng puso ko kapag lumalalim na po ang gabi. Apo, huwag kang magmadali, Apo. Dahil ngayong gabi mo malalaman kung sino ka talaga at kung anong dugo ang dumadaloy sa iyo. Sa labas ng bakuran, nakapwesto na ang mga lalaki. Hawak nilang bolo, nakataas ang sulo. At sa gitna ng lahat, nakatayo si Alon. Handa, hindi na bilang caretaker, kundi bilang manggagamot na haharap sa tunay na mukha ng mga Panginoon ng bahay. Guys, huwag kayong uurong kahit anong makita ninyo dahil hindi taong lalabas diyan at kapag umatras kayo tiyak na may mamamatay sa atin. Kaya tibayan yung dibdib ninyo, ha? Kahit ngayong gabing lang. Tama ka, Isagani. Kapag kumulo ang langis at umalingaw-ngawang alulong sabay-sabay tayong kikilos at tandaan ninyo na hindi sapat ang talim, kundi kailangan ng dasal at pananalig sa bawat hampas. Lumipas ang ilang minuto matapos ang 12:00. Biglang kumulo ang mga bote ng langis sa pintuan ng mansyon.
Sumingaw ang usok. Kasunod nito, isang malakas na pagsabog sa pinto. Bumagsak ang malaking kahoy na tarangkahan at lumundag si Don Ernesto sa bakuran. Ngunit hindi na siya ganap na tao. Ang kalahati ng kanyang katawan ay tila baboy ramo. May nakausling mga pangil. Umaagos ang laway mula sa bibig. Ang mga mata niya ay nagliliyab sa galit. Akala ba ninyo, kaya nyo kaming palisin sa sarili naming teritoryo? Oink, oink. At sino kayo upang hamunin ang dugo na mas matanda pa sa baryong ito? Oink, oink. Kasunod niya, lumitaw si Doña Felicia. Humaba ang mga braso nito na parang pakpak. Ang mga kuko ay kumislap sa liwanag ng sulo. Kayong mga tao! Akala ninyo, kayong may karapatan sa lupang ito. Ngunit matagal na kaming narito at gutom na kami ngayon. Hindi nyo kami mapipigilan! Oink, oink. Sumigaw ang mga lalaki at tinaas ang kanilang mga bolo. Ngayon na! At huwag kayong matakot dahil sama-sama tayo at hindi tayo papayag na may isa pang sanggol na maging handog sa dilim. Sigaw ni Isagani. Sumugod si Don Ernesto at isang puno ng manggang nahati sa gitna sa isang hampas lamang ng kanyang braso. Nalaglag ang mga dahon, umalog ang lupa. Sa ngalan ng liwanag at sa kapangyarihan ng mga ninuno ko, pinapahina kita at hindi mo matatakasan ang hatol ng gabing to, Don Ernesto! Sumugod si Alon at iniwasan ng mga pangil. Tinamaan niyang likod ng aswang, ngunit hindi sapat ang lalim. Umalingaw-ngaw ang malakas na ungol. Hinagis siya ni Don Ernesto sa gilid ng bakuran. Bumagsak siya sa lupa at bahagyang nawala ng hininga. Sinasabi ko na, ang alon na yan ay manggagamot. Pero hindi sapat ang dasal mo laban sa gutom na dala ko! Sigaw ni Don Ernesto. Tumayo si Alon at muling tinaas ang bolo. Sa kabilang dako, lumipad si Doña Felicia patungo sa bahay ni Maria. Alon! Tulungan mo kami! Narito siya at nararamdaman kong bigat ng kanyang anino. Nasa bubong! Ngunit bago pa siya makalapit, hinarang siya ni Lola Piring. Huwag kang lalapit sa batang yan. Dahil ang asin at buntot ng pagi na ito ang magpaparamdam sa iyo ng sakit na hindi mo kayang tiisin. Binudbud ni Lola Piring ang asin sa mukha ng aswang at hinampas ang buntot ng pagi sa braso nito. Napahiyaw si Doña Felicia at napatras. Hoy! Matandang babae! Hindi mo ako mapipigilan sa gutom na ito at hindi mo kayang protektahan ng bawat sanggol sa baryo! Sa gitna ng kaguluhan, muling sumugod si Don Ernesto kay Alon. Nagbanggaan ang talim at mga kuko. Lumipad ang mga tipak ng lupa. Ang gitna ng iyong likod, ang wakas mo. Kaya hindi ako titigil hanggat hindi kita tuluyang napapahina. Isang malakas na hampas mula sa likod ang ginawad ni Isagani. Tumama ang bolo sa balikat ng aswang. Paring Alon, huwag ka susuko! Sabay-sabay natin siyang tapusin bago siya makabawi! Sa pagkakataong yun, binaon ni Alon ang bolo sa gitna ng likod ni Don Ernesto. Mas malalim, mas tiyak. Sumabog ang dugo at napaluhod ang nilalang. Habang namimilipit ito sa lupa, hinila ng mga lalaki ang katawan at pinigilan ng galaw. Sa kabilang dako, nasukol din si Doña Felicia matapos masugatan ng mga bolo at mapaligiran ng mga sulo. Hoy guys! Huwag niyo siyang hayaang mag-anyo at huwag niyong paghiwalayin ng mga katawan. Dahil kailangan silang putulin sa hiwa-hiwalay na bahagi. Tamang sinabi mo, Isagani! Kapag hinati sila at nilibing sa magkabilang pangpang ng ilog hindi na sila muli makakabuo. Kaya gawin natin ito bago sumikat ang araw, ano? Sa ilalim ng mahinang liwanag ng papasikat na araw, pinutol nila mga katawan sa magkakahiwalay na bahagi. Dinalang kalahati ni Don Ernesto sa kabilang pampang, ang kalahati ni Doña Felicia sa kabila. Tinabunan ng lupa. Nang sumikat na ang unang sinag ng araw, ang mga labi ay naging abo. Huminga ng malalim ang baryo. Well, tapos ng bangungot na ito.
Wala nang aswang at magpapahirap sa atin, ano? Sampit ni Isagani. Nag-iyakan ng mga tao sa tuwa. Niyakap ni Pedro si Maria. Ngunit sa veranda ng mansyon, nakatayo pa rin si Kai. Tahimik, nakamasid, at sa loob ng kanyang mga mata, may bahagyang kislap na hindi pang bata. At kahit nagdiwang ang baryo, tila may naiwan na anino na hindi pa tuluyang naglalaho. Alon, salamat sa'yo. Dahil kung hindi ka tumindig sa laban sa dilim baka hindi ko nayakap ang anak ko ngayon. At habang buhay naming dadalhin ang utang na loob namin sa'yo. Wala yun. Hindi ako dapat pasalamatan kundi ang lakas ng loob ng buong baryo. Dahil kung hindi tayo nagkaisa hindi natin naitaboy ang mga bangungot na yun. Lumipas sa mga araw at tila bumalik ang dating sigla ng baryo. Muling nagbukas ang palengke. Tumawa ang mga bata sa kalsada. Si Maria ay nagsilang ng isang malusog na sanggol na lalaki. At ang kanyang mga pag-iyak ang naging simbolo ng bagong simula. Tinawag ng mga tao si Alon na bayani. Bumalik siya sa panggagamot. Muli niyang hinilot ang mga nananakidang likod. Tinimplahan ng mahalamang gamot ang mga may lagnat at tinuruan ang mga ina kung paano protektahan ang kanilang mga anak. Ngunit sa bawat pagngiti niya, may isang pares ng matang hindi niya maiwasang mapansin. Si Kai. Tahimik na nakatayo sa gilid ng bakuran ng dating mansyon. Hindi umiiyak, hindi galit, hindi rin takot. Kuya Alon, salamat dahil kung hindi mo sila pinigilan baka ako rin nagaya na sa kanila. At ngayon, wala na akong lolo at lola. Pero hindi ko rin alam kung sino ang pamilya ko. Bata ka pa, Kai. At hindi mo kasalanan ang ginawa ng mga nakakatanda sa iyo. Kaya pansamantala doon ka muna kay Lola Piring. Hanapin natin kung may kamag-anak ka pa sa malayong baryo. Hay, maawa ka talaga sa bata. Ngunit tandaan mo ito, Alon, na ang dugo ay may sariling alaala at may mga bagay na hindi basta nawawala sa paglipas ng panahon. Tinanggap ni Kai ang alok at tumira sa bahay ni Lola Piring. Tahimik siya, masunurin. Minsan ay tumutulong pa sa pag-iigib ng tubig. Ngunit paglipas ng ilang linggo, may kakaibang nangyari. Isang manok ang natagpo ang walang dugo sa likod ng kubo ni Mang Tino. Isang kambing ang natagpo ang patay sa palayan. At sa gabi, muli nilang narinig ang tunog. Kala ko ba? Tapos ng lahat, bakit parang bumabalik ang mga kalos ko sa bubong at mga alulong sa kagubatan? Kaya, wag mong sabihin may mga natira pang aswang dito. Ay nako, paring Alon. Wala nang mag-asawa, ngunit hindi ibig sabihin na wala nang naiwan at may posibilidad na ang binhi ng dilim nagugat sa ibang katawan, ano? Isang gabi, habang umiikot si Alon sa paligid ng bahay ni Lola Piring, may nakita siyang anino sa puno ng mangga. Umaakyat, mabilis. Hindi pangkaraniwan sa batang 10 taong gulang. Kai! Bumaba ka nga diyan! Baka hindi ligtas ang pag-akyat mo sa puno sa gantong oras. At lalo na, hating gabi na lalamigin ka diyan. Huminto ang bata at dahan-dahang tumingin pababa. Sa sandaling yun, nagsalubong ang mga mata nila. Baliktad ang refleksyon ni Alon sa mga mata ng bata. Isang iglap lamang ngunit malinaw. Bumaba si Kai nang walang kahirap-hirap. Kuya, hindi ko po alam kung ba't ko yung ginawa at parang may bumubulong sa akin kapag sumasapit ang dilim. Sinasabi gutom daw po ako kahit hindi naman ako nagugutom talaga. Nanikip ang dibdib ni Alon. Naalala niya mga kwento na ang aswang ay nakakapasok sa baryo sa pamamagitan ng pag-aasawa o pagpapanggap na malalakbay. At naalala niya ang mga salita ni Don Ernesto. Panahon na upang ipasa ang tunay nating kalikasan kay Kai. Kai, may dapat tayong pag-usapan at hindi kita sasaktan. Ngunit kailangan mo sabihin sa akin kung may nararamdaman kang kakaiba sa loob mo, lalo na tuwing gabi, ha? May init sa dibdib ko at parang may gustong kumawala.
Minsan naiisip kong masarap ang amoy ng dugo kahit hindi ko yun gustong isipin. Tinawag ni Alon si Lola Piring. May paraan upang maalis ang dilim na dugo sa katawan niya. Ngunit kailangan ang buong loob ng taong apektado. Dahil kung hindi siya papayag, ay hindi uubrang ritual at lalo lamang lalakas ang nilalang sa loob niya. Kai, tutulungan ka namin. Pero kailangan mong payagan kaming gawin ito dahil kung hindi baka hindi mo makontrol ang sarili mo balang araw. Umatras ang bata. Hindi niyo ako naintindihan dahil hindi ko gustong mawala ang lakas na to. At ayokong maging mahina tulad ng ibang bata. Kaya hindi ako papayag sa ritual ninyo. Biglang nag-convulse ang kanyang katawan. Nanginig ang mga kamay. Humaba ang mga kuko. Bahagyang umitim ang mga balat. Alon, huwag kang mag-atubili dahil kung hahayaan mo siyang tuluyang mag-anyo ay mas marami ang masasaktan. Tinaas ni Alon ang kanyang bolo, ngunit nanginginig ang kamay. Bata ka pa, Kai! At hindi ko kayang magpasya na wakasan ang buhay mo kahit may aninong nakadikit sa kaluluwa mo! Sumigaw si Kai at tumalon palayo. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kagubatan. Hindi ninyo kayang pigilan ang dugo na nasa akin at babalik ako kapag mas malakas na ako at hindi ninyo mabubura ang lahi namin sa mundong ito. Nawala siya sa dilim. Naiwan si Alon na nakatayo sa gilid ng gubat. Hawak niyang bolo, ngunit mabigat ang loob. Kung tama man ang ginawa ko o hindi, hindi ko alam, ngunit alam ko na ang laban hindi pa tapos at ang anino ng aswang muling gumagalaw sa ilalim ng mga puno. At sa malayo, muling umalingaw-ngaw ang tunog ng tik-tik, tik-tik. Hindi pa ito nagtatapos. Simula pa lamang ito ng mas mahirap na pasya. Lola Piring! Bakit parang hindi naghihilom ang sugat na iniwan sa akin nung gabing yun? At bakit tuwing sasapit ang dilim parang may kumakalabog sa dibdib ko na hindi ko may paliwanag? Iha, may mga sugat na hindi basta lamang ang nasusugatan kundi pati ang kaluluwa. Kung may kakaiba kang nararamdaman ay huwag mong itago sa akin dahil mas mabigat ang lihim kapag mag-isa mong dinadala. Lumipas ang ilang buwan mula nang mawala si Kai sa kagubatan. Tahimik ang baryo. Wala nang nawawalang manok. Wala nang alulong sa bubong. Ngunit si Alon ang hindi matahimik. Sa bawat paggagamot niya, mas mabilis siyang napapagod. Madalas siyang manghina tuwing dapit hapon. At ang sugat sa kanyang tagiliran, ang gasgas mula sa kuko ni Don Ernesto, tila ba hindi tuluyang nagsasara. Isang gabi, habang mag-isa siya sa loob ng kubo, narinig niyang tunog. Tik-tik, tik-tik, tik-tik. Pero wala ito sa labas. Nasa loob ng kanyang dibdib. Napahawak siya sa puso. Ano to? Hindi maaari dahil wala nang aswang sa baryo at hindi maaaring ako ang nagiging pinagmumulan ng tunog na ito. Kaya kailangan ko siguraduhin kung ano nangyayari sa akin. Lumapit siya sa planggana ng tubig upang maghilamos. Ngunit nang sumilip siya sa refleksyon, nanlaki ang kanyang mga mata. Baliktad. Ang kanyang mukha ay tila nakatingin sa ibang direksyon sa loob ng tubig. Hindi ito maaari! Dahil ako lumaban sa kanila at ako nagpalaya sa dilim. Pero bakit tila ba may naiwang bahagi ng halimaw sa loob ko? Bumalik sa alaala niya ang mga kuko ni Don Ernesto. Dumaplis ito sa kanyang tagiliran noon. Ang dugo, ang hiyaw. Biglang nanlamig ang kanyang katawan. Kung nalipat sa akin ang sumpa hindi ako maaaring manatili dito. Dahil kung magising ako ng gutom sa loob hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nasaktan ako dito. Kinabukasan, kinausap niya si Lola Piring. Lola, may dapat akong aminin sa inyo. Dahil ang sugat ko hindi gumagaling at ang refleksyon ko binsang nakabaligtad kaya natatakot ako baka ako ang sunod na maging anino sa baryong to.
Iyo, ang dugo ng aswang ay mapanlin lang. At kung nadapuan ka man nito, ay may 2 landas ka lamang tatahakin. Dahil maaari mong labanan ang tawag ng dilim o maaari kang magpadala at maging katulad nila. Napayuko si Alon. Hindi ko papayagang maging panganib sa mga taong pinagtanggol ko. Kaya mas mabuting ako na mismong lumayo bago pa mangyari ang kinakatakutan ko. Bago sumapit ang gabi, tinipon niya ang mga pinakamalapit sa kanya. Oh, Alon, ba't aalis ka ngayon? Mas maayos na ang lahat at wala nang banta sa amin. Kaya huwag mo kaming iwan dito. Dahil ikaw ang dahilan kung bakit nabubuhay lahat kami dito. Hindi. Kung mahal ninyo ako hahayaan ninyo akong umalis. Dahil hindi ko kayang ipagsapalaran ang kaligtasan ninyo kapag may posibilidad na ako mismo ang maging dahilan ng kapahamakan nyo balang araw. Paring Alon, kung kailangan mo lumaban sa sariling anino hindi ka nag-iisa. At maaari ka naming samahan sa paghahanap sa batang si Kai. At sa anumang nalalabi sa dilim. Sambit ni Sagani. Hindi nyo kailangang pasanin ang laban na ito. Dahil ako ang may sugat at ako ang may responsibilidad. Kaya tatahakin ko ang kagubatan bilang manggagamot na hindi lamang nagpapagaling, kundi humahabol sa sariling sumpa. Lumapit si Lola Piring at hinawakan ang kanyang kamay. Tandaan mo, ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa anyo, kundi sa pagpili kung sino ang magiging ikaw. At kung sakaling madapa ka man sa dilim, ay aalalahanin mong may liwanag na naghihintay sa iyo pabalik. Sa paglubog ng araw, naglakad si Alon patungo sa gilid ng kagubatan. Hindi bilang caretaker, hindi rin bilang bayani, kundi bilang mandirigmang nanggagamot na habulin ng mga tulad niya. At marahil, ang sarili niyang anino na rin. Habang papasok siya sa ilalim ng mga puno ng mangga, narinig niya ang pamilyar na tunog. Tik-tik, tik-tik. Sinagot ito ng isa pang tunog mula sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Tik-tik. Mas mahaba, mas malakas. Kai! Alam kong nariyan ka. At kung ikaw man tuluyan na nagbago hindi pa huli ang lahat. Dahil hahabulin kita, hindi upang patayin, kundi pigilan ang paglawak ng dilim sa mundo. Ngunit sa kailaliman ng gubat, may 2 matang nagliliyab. At sa loob ng dibdib ni Alon, muling kumabog ang kakaibang tunog. Sa alamat ng aswang, hindi kailanman tuluyang nawawala ang kasamaan dahil kaya nitong magbago ng anyo at mamuhay sa tabi ng tao nang hindi napapansin. At ngayon, ang manggagamot na minsang nagligtas sa baryo ay naglalakad sa maninipis na hangganan ng pagiging tao at pagiging halimaw. Ang tanong lamang, hanggang kailan niya mapipigilan ang dilim sa loob niya? At kapag dumating ang sandaling yon, sino ang magtatanggol sa mga tao laban sa isang manggagamot na naging aswang? Wakas. At yan ang story ni Alon, the manggagamot turned into aswang. Grabe ang twist and turn ng story. Pero sana sa huli mapaglabanan ni Kai at ni Alon ang kanilang sarili. From kadiliman to liwanag. At kung nagustuhan nyo ang ating story for today, please comment yes. At kung may real life stories kayo na nakakatakot at gusto ma-feature sa ating channel, please comment your email. At syempre, huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Kuya Bangis.